A blessed day to everyone. I am Elder Jeng Pagyo from PMCC Fort Watch, Novaliches Local. Recently, I was a part of the RRB Queenstown, New Zealand. At sa biyaya ng Diyos, it was inaugurated as local church na po last November 25. Sa biyaya ng Diyos, kahit malayo, biyaya po na kami ay kanyang laging iniingatan. It's really a blessing to be a part of pioneering church. At lagi ko na lamang nababalikan ang mga natutunan sa mga turo at aral ng mga lingkod ng Diyos. I am also a midwife by profession and working mom at the same time. My husband is still in New Zealand, in Queenstown particularly, local church, at patuloy na naglilingkod. At ngayong balik na Novaliches na ako, I can really appreciate the blessings of serving the Lord na malapit sa church. Together with my 2 kids, lagi kaming kabahagi sa bawat gawaing itinakda sa lokal. Salamat sa Panginoon dahil siya ay tapat na nagpapala sa ating mga paglilingkod. Sa kabila ng maraming pagsubok tayong nararanasan, ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagtatagumpay. Today, God has prepared a great blessings for us as we open our hearts and mind to receive His words that will strengthen and equip us once again. Welcome to church. Glory to God. Hallelujah. O pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Itataas namin ang aming tinig sa iyo, ang aming mga kamay sa pagpupuri at pagpapasalamat. Gayon rin naman ang aming mga puso ay tinatalaga namin muli sa iyo dahil naging mabuti kang Diyos sa bawat isa sa amin. Ang iyong awa at habag ay bago tuwing umaga. At muli sa aming pagsamba, kinikilala namin na kami kakatagpuin mo. Muli, pagindapatin mo kami, mangusap ka sa bawat isa, sa bawat salita, muling maglapit sa amin sa iyo. Makapagsisi kami, makapanumbalik, at kami makapaglingkod ng pinakamabuti para sa iyo. Bago dumating ang panahon, na iyong sabihin, ako'y hindi naging masaya sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Lingapin mo kami, O Diyos. Kung ang aming puso ay nalalayo sa iyo, muli mo kaming ibalik sa pagsamba sa iyo. Gunitin namin ang iyong banal na spiritu sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, everyone say amen. Glory to God. Welcome once again to the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch of the local church of Novaliches in the district of Quezon City. And I'm thankful to the Lord to be your speaker this morning. I am your pastor here, Presbyter Levy for y'all. And I know and I believe that the Lord has a plan to each and every one of us. And I want to greet each and every one, especially our guest this morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and belated Happy Father's Day. I'm still not over it. Praise the Lord. Ang Diyos ay naging mabuti. At dito sa church, lagi tayo nagdidiwang ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. At tayo ay nagagalak dahil patuloy ang paggamit ng Diyos sa bawat isa sa atin. At gayon din naman 100% ang ating suporta sa mga karatig na Home Free Crusade dito sa ating bayan. As a matter of fact, our people has been there since Thursday. Biyaya ng Panginoon, tayo ay laging kasama. Our media team, the band is there. This morning, I would like to give the Word of God coming from the book of Joel, chapter 3, verse 13 to 16. And let me read this in Tagalog. Gamitin ninyo ang karit sapagkat ang aanihin ay hinug na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak sapagkat ang alilisan ng alak ay puno. Ang kamalig ng alak ay inaapawan sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki. Mga karamihan sa libis ng pasya, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit, nasa libis ng pasya. Ang araw at ang buwan ay magdidilim at pinipigil ng mga bituin ang kanilang kislap. At ang Panginoon ay aangal mula sa Sion
at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa ay mga yayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan ng kanyang bayan, katibayan sa mga anak ni Israel. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mensaheng ito ay pinamagatang, Kapatid, ang Diyos ang kanlungan. Mahalaga mga kapatid na ang ating pag-asa ay hindi nawawala. Na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay katibayan at patotoo na tayo pa rin ay nagtitiwala sa Panginoon. Kahit ano pa man ang mangyari, lalong-lalo na sa ating panahon, tayo ay nabubuhay sa kalagitnaan ng padilim at pasama ng pasama na lipunan. At alam natin kung gaano ito umaapekto sa ating pamumuhay. Tayo ay tunay na sa mga huling araw na. Ang patotoo ni Propeta Joel sa mga bayan na kanyang napupuntahan ay ang katotohanang dumating na sa Panginoon ang nag-uumapaw na kasamaan. Nag-uumapaw na kasamaan. And the judgment day, or what we call the day of the Lord. There are two things that meant about the day of the Lord. Ang araw ng Diyos sa mga tao na minamahal at anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos, ang kahulugan ng araw ng Diyos ay ang araw ng kaligtasan. Dito tutuparin ng Diyos ang kanyang tapat na pangako na kung anuman ang mangyari, ang Diyos ang magiging kanlungan natin. Na ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Yan ang araw ng Diyos. Ang araw ng kaligtasan. At kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay nasa iglesia, kung ikaw ay tumanggap ng pangako ng Diyos, kapatid, ligtas ka. Say to the one next to you, kapatid, ligtas ka na. If you find yourself in the house of God, in the people of God, if you find yourself to be a brother and a sister, if you find yourself as a person who accepted and received the unmutable promise of God, kahit ano ang mangyari, kapatid, sa araw ng Diyos na itinakda ng Diyos, ikaw ay ligtas na. Number two, on the other side, sa kabila ng araw ng Diyos sa mga taong masasama, ang araw ng Diyos ay kahulugan ng katapusan. Ito rin naman ang simula ng judgment. Ito ay kahulugan na ang Diyos ang magbibigay na ng hustisya sa kasamaan na kanilang ginawa. Sila ay huhusgahan, sila ay parurusahan na. Yan ang araw ng Diyos. At ang araw ng Diyos ay isang bagay na kinagigiliwan. Pinakaantay ng bayan ng Diyos. Ito ang kanilang inaasam-asam. Ito ang kanilang ipinapanalangin. Ito ang kanilang buhay na pag-asa. Araw ng Diyos. Ngunit sa maraming tao, ito rin naman ay nakakatakot at kahindik-hindik. Nagaya nga ng sinabi ni FPJ, kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. There will come a time, the Bible said, that at the end
in the book of Hebrews chapter 9 verse 27 that man is destined to die once, and after that is judgment day. Sa katapus-tapusan, may darating pa rin na paghukom. At sa pagkakataong ito, ang panahon ni Propeta Joel, there's one thing about Prophet Joel is you never know. You never knew when he was prophesying. Hindi mo alam kung ano talaga ang taon. Kasi maraming sinitas si Propeta Joel. Ngunit dito sa panahon ni Haring Jehoshaphat, sa panahon ni Propeta Joel, ang sabi diyan, gamitin nyo ang karet. It was one of the message of presbyter let during our cleric closing. It was a message to wake up the brethren, because this verse speaks about the time of harvest. That there is two things that happens pag napupuno na ang salop. Pag kailangan ng hukuman ang bayan. Pag kailangan ng parusahan ng sanlibutan dahil umabot na sa tuktok, sa tugatog ang kasamaan ng tao. Laging nariyan ang kahuli-hulihang kahabagan ng Diyos na ikaw, tayo na makasalanan, ay may pagkakataon pang magsisi sa Panginoon. Na tuwing dumarating ang tugatog, yung sobra na, tama na, talagang masamang-masama na ang ating lipunan, na bago hukuman ang bayan at ang lipunan, laging nariyan, dumarating ang kahuli-hulihang kahabagan ng Panginoon. Paano kung ang tao sa kahuli-hulihan ay makapagsisi at tumanggap sa Panginoon, siya ay maliligtas? At sa ganitong palad, mga kapatid, mahalaga na ang iglesia ay nakikilala pa rin dahil ang kabaliktaran ng sanlibutan ay ang bayan ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo na tinawag ng Panginoon in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9 na tayo pa rin ay bayan ng Diyos. Tayo'y lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa pakadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na tayo pa rin ay dapat nagliliwanag at buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Na dapat tayo pa rin, mga kapatid, sa kalagitnaan ng kasamaan, ay buhay na patotoo ng pagliligtas ng Diyos. The Bible said in the book of Acts chapter 2 verse 40, iligtas ninyo ang inyong sarili sa liko, sa kalikuan, sa likong lahing ito. Ano ang sabi diyan? At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Iligtas nyo ang inyong sarili. At alam natin na ang tao ay walang kapangyarihang iligtas ang kanyang sarili. Kahit gusto nilang bumait, hindi nila magagawa. Kahit gusto nilang iligtas ang kanilang sarili, ang tao ay sadyang makasalanan. We have no capacity to do that. Ngunit, gaya ng sinabi ng mga apostol sa mga gawa, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa ebanghelyo na ipinapangaral ng sugo ng Diyos. Mahalaga, mga kapatid, na kung pataas ng pataas ang kasamaan, tayo rin naman ay pataas ng pataas sa ating kabutihan at kabanalan. Na kung pataas ng pataas ang masasama,
parami ng parami ang namamatay. Dapat umangat rin naman ang ebanghelyo na nagsasabi, kapatid, mahal ka ng Diyos. Na sa kalagitnaan ng masama, laging mayroong isang mabuti. Na kung mayroong bumabalot na kadiliman sa ating lipunan, may isang liwanag na nagniningning at walang iba yan kung hindi ang bayan ng Diyos. The Bible said in Philippians chapter 2 verse 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Ito'y kapuri-puri sa Panginoon. Ito'y tama lamang na kung pasama ng pasama ang sanlibutan, tayo ay nagliliwanag. Si Propeta Joel, mga kapatid, ay nangaral sa gitna ng pasama ng pasama. Ang sabi diyan in verse 13, gamitin mo ang karet. Mga kapatid, kung alam nyo ba kung ano ang karet? Sino sa inyo magsasaka? I want you to know, ang karet rin naman ay ang ginagamit ni kamatayan. The reaper. Because what you reap is what you have sown. This weapon of choice is used to reap the people out of their misery and their sins. Ang sabi diyan, the harvest is ripe. No? Na ang kamay ng Diyos ay talagang kakalusin ka na. Talagang parurusahan ka na. Ang sabi diyan, come, trample the grapes. Do you know what a wine press is? Back in the days, wala silang machine na bato na umiikot na pumipiga sa mga grapes. You know what a grape is? Noon, ito ay inilalagay sa isang balde. It's a wine press, and what they do is they step on it. This is a much more advanced design of a wine press. Pero noon, ang mga ubas ay inaapakan. Inaapakan. I grew up in Oxnard, California, with my wife, and every summer there is what we call strawberry festival. Every summer, every harvest, may strawberry festival. At doon, pag festival, laging may batsa na malaki. Doon nilalagay ang strawberry. Sabi ko, ba't inaapakan nila? Di ba madumi yan? Yung pala, yun ay simbolo na inaapakan nila. Yung strawberry ay ginagawang juice. Ginu-juice nila. No? Pag inaapakan. Kasi tayo, ngayon, pag gusto mong mag-juice, pwede ka mag-blender. Noon, inaapakan. Inaapakan. No? Ito, mga kapatid, ay simbolo, it's a metaphor that judgment to the sins of people will be trampled upon. Aapakan na. Sino sa inyo gustong apakan? No? Ito, pipisain. No? Bakit? Sobra na. Kung ang mga ubas ay sumisimbolo ng kasamaan, sumobra na ang kasamaan. No, punong-puno na yung lalagyan ng ubas para apak-apakan at pisain. No? Iyan ang ibig sabihin yan. Mga kapatid, ang ating panahon ay tunay na punong-puno na. Galit na ang Diyos. No? Saan nagagalit ang Panginoon? Romans chapter 1 verse 18. Is that it? Ang poot ng Diyos,
sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Pasama na ng pasama. Noon ang masama ay ikinakahiya. Noon ang masama ay itinatago at ikinukubli. Ngayon, ang kasamaan ay ibinabandera at inilalabas. Ang sabi ng Diyos, ng Biblia, ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. Mga kapatid, wala pang sinusunog ang Diyos. Sodoma at Gomora pa lang. Bakit? Sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. And you heard it here in the worship session. Kapatid, kung ikaw ay ginawang lalaki ng Diyos at ikaw ay pinanganak na lalaki, tanggapin mo ang bigay sa iyo ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi, ang sensya ay nagsasabi, biology, science backs, the Bible backs the truth that God only made men and women. You do not accept that. The Bible said God hates that you cannot accept the truth. If God said so from the words of the few good men, can you handle the truth? Ang ating panahon ngayon ay pasama na ng pasama. This generation of crookedness defines the future of the next generation people. No? It demands an answer to the next generation psyche of people. How their frame of mind works. Mahalaga na ang susunod na mga kabataan na tao dito sa sanlibutan ay makadiyos pa rin at hindi marunong tumiwalas sa katotohanan. Na ang katotohanan ay pawang katotohanan lamang. Pero ngayon, napakadami ng nagbabago ng ating pag-iisip. We are in the reality of mass fake truths. Fake news. Hindi mo na alam kung ano ang katotohanan. Bakit? Yung totoo ay hindi na nangangaral. Yung totoo ay hindi na nagsasalita. Ang laging maingay ay yung hindi totoo. No? Mga kapatid, mahalaga sa ating panahon, mangaral muli tayo. Mangaral muli tayo. Bakit? Mas maingay ang masama. Mas maingay ang sanlibutan ngayon. Their clothes are loud. Their sound system is louder. Their music is louder. No? Their lifestyle is loud. But what about our Christianity? What about the way we live? Maingay ba tayo? Nagpapatotoo ba tayo? Ang ating paglilingkod ba ay sumisimbolo na tayo ay sumusunod sa Panginoon? O tayo ay nakikigaya at nakikiayon? Mga kapatid, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ito ay banal. Ito ay sumusunod. As a matter of fact, Christians means followers of Christ. You cannot be a Christian and not stand on the words of God. Mga kapatid, ang kasamaan ay umaabot na, umaapaw na
Now more than ever, the Filipinos are now copying what the Western nation have. In the year 2000s, the prevalence of gun-toting kids and shooting and massacres inside the schools began in the United States. Ngayon dito, 3 na ang nangyayaring barilan sa loob ng eskwelahan. Hindi mga matatanda, kundi mga bata. Bakit? Sobra na ang impluwensya ng kasalanan sa ating mga bata. We need to bring them back to the Word of God. Bring them to Sunday school. Parami ang adik sa ating lipunan. Bakit? Parami ang drug dealer. Pero ang mga bata ngayon, kung ano ang nakikita sa telebisyon, kung ano ang nakikita sa YouTube, ano ang nakikita sa TikTok, sa Facebook, yun ang kanilang ginagawa. Pasama na ng pasama, palaswa na ng palaswa. At mga kapatid, simula pa lamang yan dito sa Pilipinas. Sa Amerika, they have been battling with the suicidal tendencies of children. They have been battling with psychology, with drugs and everything. Na ngayon ay isang malaking salot na sa kanila. Bakit? Mas maraming namamatay sa loob ng eskwelahan kaysa sa labas. Can you imagine that? Pinag-aral mo, nagbayad ka ng tuition fee, doon pala mamamatay. Sa ating panahon ngayon, pasama na ng pasama. Ang sigalot, ang kasalanan ay kung nasaan-saan na. Bakit? Nasa kanilang mga kamay na ang kasalanan. Hindi na ito mapipigil. Ang pipigil lamang dito ay ang pangangaral ng ebanghelyo sa kanilang mga lugar. Na dito, lalong-lalo na sa ating lugar, mahalaga maipahiwatig natin ang kahabagan ng Panginoon. Ang panawagan ni Propeta Joel sa kanila ay muli kayong bumalik sa Panginoon. Paano nakakapanumbalik ang isang tao sa Panginoon? Sila'y makapagsisi. At ang pagsisisi ay nagsisimula sa puso. Listen to me. Listen to me. In the book of Joel, chapter 2, verse 13, at papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ng inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkakagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Kung ang tao'y manunumbalik sa Panginoon, mga kapatid, ang isang bagay na dapat gawin ng tao ay magsisi sa Panginoon. Ang panunumbalik sa Panginoon ay hindi lamang pagtanggap at pagkilala sa ating Diyos na buhay, kung hindi ang kanyang puso ay magdadalamhati. Have you ever felt that? Na ikaw ay magdalamhati ng iyong puso. Ibig sabihin, dinidibdib mo. Mabigat sa iyong puso ang panunumbalik sa Panginoon. Iiwan ko na ang kasalanan. Ito ang aking buhay na masama. Dahil ang sabi ng Biblia in the book of Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan hindi mo maiwan-iwan ay kamatayan. Simula ngayon, iiwan ko na ito at ako'y haharap sa Panginoon. Bakit? Ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ito rin naman, mga kapatid, ay nagbubunga. Ang kasalanan ay nagbubunga. Ilagay mo ang kasalanan sa iyong pamilya, ito ay masisira. Ilagay mo ito sa trabaho, ilagay mo ito sa edukasyon, ilagay mo ito sa lipunan, masisira ito. Bakit?
sadyang ang kasalanan ay maninira. Ngunit ilagay mo ang kaligtasan sa iyong sambahayan. Iingatan sila ng Panginoon. Ilagay mo ang kaligtasan sa pag-aaral. Maliligtas ka. Ilagay mo ang kaligtasan sa iyong pagtatrabaho. Yung trabaho mo mismo, may maliligtas doon. Bakit? Ang Diyos, ang sabi diyan, ay naging mabuti. Oh, Joel 2:13, ano raw ang Diyos? Why would you go back to God? Is it better to come back to God? Bakit? Ano ang sabi diyan? Dahil maawain ang Diyos. Sino sa inyo ngayong umaga nakatanggap ng awa ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, sa awa ng Diyos. Oh, maawain ng Diyos. Apparently, ngayon ay hindi tayo ginantihan ng Diyos ng kaparusahan. Oh, sino sa inyo nagkulang? Oh, nagkasala, may kasalanan. Oh, yung hindi nag-devotion, hallelujah. Oh. Nung Father's Day, hindi nakarating, hallelujah. Nagkukulang, pastor. Nagkukulang po. Tao lamang. Pero ngayong umaga, inabutan ng awa ng Diyos. Oh. Ano pa? Ang Diyos ay mahabagin. Oh, mahabagin ng Panginoon. Lalong-lalo na kung ang puso natin ay malapit sa Panginoon. Kakahabagan ka ng Panginoon. Maawa ang Diyos sa iyo. Oh, mga kapatid, lalo na tayo dito sa Novaliches, dapat tumanggap lamang ng awa. Ang ating lipunan ay, alam mo mga Pilipino, talagang gulpi sarado na. No? Tayong mga Pilipino, baon na sa utang. Ang Pilipinas is ranked as one of the poorest country. No? Mahirap na, kulang pa sa edukasyon. Kulang pa sa edukasyon, dinagdagan pa ng korap na opisyal. Number 3 tayo sa pinaka-korap na bayan sa buong sanlibutan. Kawawang-kawawa tayo. Sa disiplina pa lamang, napakalayo natin. Mapapasus Mariosep ka lagi. Sa dami ng kawatan at masasama. No? Mga kapatid, pero mahalaga na kahit tayo ay nasa ganitong kalagayan, kinakahabagan tayo ng Panginoon. Ano pa? Banayad sa pagkagalit. Ang Diyos ay mapayapa. Banayad sa pagkagalit. Dahil kung mayroong dapat magalit, walang iba kung hindi ang Diyos. Biruin mo yan. Binabandera pa. Oh. Ngayon, sobra na ang kasamaan. Oh. Araw-araw, libo-libo ang namamatay sa gera. Oh. Hindi nyo lang alam. Oh. Nung isang araw, thousands of people die in war. In Ukraine and Russia. Akala nyo tapos na yan, hindi pa. Sa Iran lamang, di ba? Mabuti kung sasakyan, tangke, sa loob ng tangke, ilang ba namamatay? 5? 6? Oh. Ngayon, ang binobomba sa Iran, building. Isang building. Oh, mabuti kung bahay. Sa bahay, 12, 10 mamamatay. Hindi, building. Isang building po ang gumuho ngayon at binomba. Oh. Nung isang araw naman, ang binomba ay malaking barko. Oh. One of the biggest tanker ship that is passing by Hormuz. Delikado. Lebanon is still in war. Israel is still in war. Ano pa? Sa Venezuela.
200,000 na ang namamatay sa earthquake. Oh, kambal na earthquake ang nangyari sa kanila. Dinoble yung nangyari sa Mindanao. Kagabi, lumindol ulit sa Mindanao ng malakas. No? Kagabi. Naku, takbuhan yung mga, hindi ko alam kung bakit sobra na ang earthquake dyan. Ka-earthquake lang sa Mindanao nung makalawa. No? Ang dami ring namatay. Napanood nyo yun? Oh. Ngayon, nag-earthquake ulit. At yung earthquake na yan, nag-earthquake naman sa Japan. Napakalakas ng earthquake sa Japan. Oh? At ang isa sa pinakamalakas na bagyo, if you remember, Katrina was a category 5. Ibig sabihin, signal number 5. Ang lakas ng bagyo. Okay? Yung dumapo sa Taiwan at sa Japan ay category 7. Nakakatakot. Bagyo. Oh. Hindi pa natatapos yung bagyo. Dumaraan pa yung isang bagyo na mas malaki. Sabi nung isang bagyo, bilisan mo at mananalanta pa ako rito. Pila-pila ang bagyo. Pagkatapos ng bagyo, bilisan nyo magbaha. Mag-earthquake naman ako. Sunod-sunod ang earthquake, hindi na matapos-tapos. At mayroon tayo mga kapatid na sinalanta ng earthquake. Meron tayo mga kapatid na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Bakit? Sinasalot na nga ang ating lupa. Sinasalot na ang ating lupain at buong mundo. Pero dito sa Pilipinas, ninanakawan ka pa. Kawawa. Tama na. Sobra na ang nangyayari sa atin. Tunay na pasama at padilim ng padilim ang ating lipunan. Ngunit, ang Diyos ay mabuti. Sa ating church, meron tayong gagawin. Bakit? May pangako ang Diyos doon sa magsisisi. May pangako ang Diyos doon sa manunumbalik sa Kanya. Oh, I want to read this verse in Joel chapter 18 verse 20. Anong ginawa ng Diyos nung nagsisi ang Kanyang bayan? Noong ang Panginoon ay naging masikap sa kanilang lupain at nahabag sa Kanyang bayan. Continue reading. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa Kanyang bayan, narito, ako'y magdadala sa inyo ng trigo at alak at langis at inyong kabubusugan at hindi ko nagagawin pa kayo na kakutyaan sa gitna ng mga bansa. Oh, purihin ng Panginoon. We'll go back to that 19 verse. Ano sabi diyan? Bibigyan kayo. Oh, magdadala ang Diyos ng trigo. Do you know what trigo means? Wheat. He's gonna bring carbohydrates. He's gonna bring cereal. He's gonna bring rice. Oh? He's gonna bring everything. Ano pa? Alak. Magbibigay ng alak. Pastor, akala ko masamang uminom ng alak. Hindi po. Masama maglasing. Ngayon, kung ikaw tuwing nakakaamoy ng tansan ay nalalasing, huwag ka na uminom. It do more harm than good. Ano pa? Bibigyan ng langis. Sino kailangan ng langis? Sino sa inyo nag-i-enjoy kumain sa mga gasolinahan? Kasi bakit? Sabi nila, kumain naman tayo sa mga mamahalin. Ito, mamahalin lang. Magbibigay ng langis. Saan ka naman nakakita niyan? Bibigyan ka ng langis. Sana all. Ano pa? Kabubusugan ninyo. Bubusugin tayo ng Panginoon. Ano pa? Hindi kayo gagawing kakutyaan sa gitna ng mga bansa. Sino ba yung hindi binigyan ng first time in forever a Security Council seat?
Bakit? Kakutya-kutya, nakakahiya maging Pilipino. Number 3 ka sa pinakawalang kwentang tao dito sa Asia. Biruin mo yan. Walang magtiwala sa atin. By the way, if you are a foreign investor here in the Philippines, no one wants to invest here. Number 1, the tax is so high. Number 2, 60-40. Number 3, red tape. Number 4, crime. Sino yung gumagawa ng katiwalian? Hindi yung normal na tao. Puro pulis. The Filipinos, no longer trust the Philippine National Police. Ang tingin nila sa pulis ay masama. Padungis na ng padungis. Bakit? Yung nakikita sa movie, yung nakikita sa news, sino yung nangongotong? Pulis. Extortionist, pulis. Kidnapper, pulis. Holdupper, pulis. Kung sino pa yung may kapangyarihang gumawa ng mabuti, sila pa yung masama. Kakutya-kutya, kahiya-hiya. No? Walang magtitiwala sa isang Pilipino. Pero, ang sabi diyan, hindi na kayo magiging kakutya-kutya. Ano pa? Verse 20, aking ihiwalay na malayo sa inyo ang hukbo ng hilagaan at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira. Ang kanyang unahay sa dagat, silangan, at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat, kanluran. At ang kanyang baho ay aalingasaw, at ang masamang amoy ay iilang lang sapagkat siya'y gumawa ng malaking bagay. Huwag kang matatakot o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Ang gagawin ng Diyos hindi nakakatakot. Ang gagawin ng Diyos ay magagalak ka. Saan nagagalak ang Panginoon? Doon sa maraming tao naliligtas. Kayo ba natutuwa pag maraming tao ang tumatanggap sa Panginoon? Sino sa inyo natutuwa pag maraming drug addict? Hallelujah. Maraming namamatay. Maraming kamote. Pero nakakatuwa yung mga buhay na nababago. Yung mga sambahayan na nabubuo. Yung mga batang nagbabago, ang mga pastulan sa ilang ay lumalago. Sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, at ang puno ng higos, at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayo nga'y matuwa, kayong mga anak ng Siyon. At mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat ng sukat at Kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo. Ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. At ang mga lapag ay mga pupuno ng trigo at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis. Yang doktrina ng huling ulan, the latter rain, is found in the parable of the last feast. The latter rain symbolizes, I remember, itinuro sa akin yan ni Bishop Art, the doctrine of the latter rain. Come to Bible study, we're gonna talk about the latter rain. Yang huling ulan, mga kapatid, sa Biblia, ay huling pag-ani ng Panginoon sa mga tao. Ang huling ulan ay huling pagpapala. The latter rain, yan yung
mga huling ulan na biyaya sa Panginoon dahil ang ulan ay simbolo ng biyaya. Pag umuulan, no, baha ay simbolo ng punishment. The flood, the flood. Maraming inubos ang tao sa buong sanlibutan ng flood. Oo. Dito inubos ang flood control, kaya pero ang ulan, mga kapatid, ay simbolo ng biyaya. As a matter of fact, sa ating mga farmers, ang ulan ay mahalaga. Farmers know when the rain comes. A good rain gives good crop, di ba? Pero ngayon, ang nakakatakot ay ang La Nina. La Nina. Ito ay ang malaking tagtuyot. Ibig sabihin, hindi darating ang ulan. So dapat El Nino, El Nino. La Nina is the bagyo. El Nino ay heat. Yang severe heat, no? Na nararanasan. Yan, nagbibitak-bitak ang lupa. Talagang literally, walang ulan dyan. No? Pero mga kapatid, ang ulan ay sumisimbolo sa huling biyaya ng Diyos. Bakit, Pastor, sinabing huli? Kasi huli na to. Last na to. No? Last na. Wala nang ulan pagkatapos nito. Ibig sabihin, wala nang kaligtasan, wala nang biyaya pagkatapos ng huling ulan. Bakit? Darating na ang Antikristo. Ang sanlibutan ay aani ng kasamaan. Ang sanlibutan ay tunay na aani ng masama. Ngunit, sa kabila nito, mga kapatid, ang bayan ng Diyos naman ay mag-aani ng maraming kaligtasan. This is where we end. John 4 verse 35. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. At ang umaani ay tumatanggap ng upa, ang nagtitipon ng bunga ay sa buhay ay walang hanggan, upang ang naghahasik at sa umaani ay magagalak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangapagpapagal at kayo'y siya'y nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Mga kapatid, ang sanlibutan, ang ating lipunan, ang ating society ngayon, ay dapat anihin para sa Panginoon. Ang kamatayan ay umaani ng maraming tao na hindi pa naliligtas. Pero ang Diyos ay umaani ng mga taong maliligtas sa buhay na walang hanggan. Nawa, sa ating panahon, sa gitna ng kasamaan, ay tumayo tayo sa mabuti at tama. Tumayo tayo sa katotohanan na ang Diyos pa rin ay nagliligtas. Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa kabutihan. Kami ay makasalanan at alam mo ang aming nagawa. Alam mo ang aming buhay. Wala kaming maitatago sa iyo. Kilala mo kami. Ngunit salamat sa iyong mayamang kahabagan na nagbabago, nagliligtas ng aming buhay. Nawa ikaw pa rin ang aming Diyos na paglingkuran. Gamitin mo kaming makapangyarihan, O Diyos. Tulungan mo kami. Gawin mo kaming daan ng pagpapala at kaligtasan. Kami umaasa lamang sa iyo na ikaw ang siyang patuloy na gagamit at kakasangkapan sa amin. Salamat po. Ito
Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.